May mga utang pagayon na nakita ko sa aking pananaw kung nakita ko. Uban sa mabahan sa langit, ang daw ko sa katao kung gidoon siya sa walay kalapusan. O ipailahan siya kaniya. O kaniya, ihagagan ako o ang imaya o ang inaniya. Aron alagalan siya sa mga kadalan. Walay pagkatapos ang iyang gawin, kay dili man malaglag ang iyang ginhawa. Ang puli sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tinutlo gikan sa masaon sa aming padayon. Ug gikan kami sa Kristo ang kasakitan saksi. Ang unang gibanhaw nga mausap ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya, pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sagat. Ug gihimo ko sa kadugalian sa mga hari aron mag-alagad sa iyang Diyos Amahan. Iya nga si Kristo ang dugo ug gahom sa walay katapusan. Amen. Muani siya uban sa mga panganod ug makita kayo siya sa tanan lakit sa naglansang kaniya. Maghilak sa pagbuol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod dayon kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios na labing kamahanan, ang Dios karon kaniadto ug ang muadto.
Salamat sa Diyos. Ang Ginoo kayo. Inunugian sa Ebanghelyo suway sa luha. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutan, ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, imo na ba kayo kini pangutanan o gisultihan ka ba yun sa uban may tungod ka nato? Si Pilato mitubag, Hudeo bagod ako? Ang imong kagaling mong katawhan o ang mga kadaguan sa mga hari ang nagtukyan kanimong kalikanako kung sabay imong nabuhan. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian, dili iya ni kalibutanan, o ang akong gingharian, iya man ni kalibutanan, ang akong mga sakop makiaway unta, aron dili ako ikatukyan ngadto sa mga Hudeo. Apan lagi, ang akong gingharian, dili iya kini kalibutanan. Tungod diini, namutana si Pilato kaniya, hari kabalian. Si Jesus mitubag, nagingon ka nga hari ako. Tungod diini, nataw o diani ako sa kalibutan, alang sa usalamang katuyo, na mao ang pagsaksi sa kabaturan. Ang anak sa kabaturan, mamati ka natin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Bayan punta kay Magalan. Karon dawa atong isaulo ang solemnidad sa pagkahari sa atong Ginoong Kristo. O karon sa dawa gitiklog na nato ang liturhikal tuig o musulod na kita sa bagong panahon, liturhiya sa simbahan, ang panahon sa Adviento. So next Sunday, Advent na. So dito tayo palandungon nga ang tanan nga atong naluo, isangyaw o imantala sunod sa tibuok liturhikanong tuig, magdala ka nato sa kabaturan nga ang atong gisimba nga si Jesucristo na ang atong Dios usa ka hari sa tibuok universo. Hari na ang tibuok ng gugma o pagtahod alang lamang kaniya. Ang atong kahibalo kung kinsa si Kristo nagdala ka nato sa hugot na pagtuo nga hari ngayon ang atong Ginoo. Gani ang mga pagbasa ng Domingguhan nag-iskot kabahin sa pagkahari. Ang unang pagbasa nag-asoy kini sa imahen na nakita ni Propeta Daniel sa iyang damgo daw usak kini katao nga nakadawat og gahom himaya o pagkahari gikan sa Dios. Galing siya ingon, mag-alagad kaniya ang tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malubag ang iyang gingharian. O kini usab ang gipadayan sa ikaduhang pagbasa naon, din usa ka pagpadayan nga giilang ang usa ka Kristo, ingon na hari nga nagpahibalo ka nato sa iyang gahom. O kini, nagdasig ka nato mga isor na kita usab
apil sa gahom ni Kristo aron matugod ang iyang gingharian sa gugma. Matod pa sa karong pagbasa, gihigugma kita niya o pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gihimo kita niya usaka gingharian sa mga pari aron makalagad sa iyang Diyos o Amahan. Mga igsoon, unsa na klase sa gingharian ang gingharian sa atong Ginoo? The Gospel, Pilate asked Jesus, "Are you the King of the Jews?" And the Lord replies, "My kingdom does not belong to this world." In a way, Jesus clarifies to Pilate and to us all today that His kingdom is unlike worldly kingdoms. Siya usa ka hari nga andam magsakripisyo para kanato. Dili siya hari nga magpasirpisyo o hari nga magpahayahay ng sama sa emperador. Gani ang pagkahari ni Kristo, Jesus is symbolized by the crown of thorns. His throne was a seat not made of gold, but of the cross. Siya ang hari na mugpasan o muatubang sa tanang kaniskanan alam sa atong kaluwasan. Kaya ang timaan sa iyang pagkahari, mawagpagsakripisyo niya dito sa krus, aron kita maluwas o mag-iyahan. Nagkaroon, mga igsoon, si Kristo gustong mahimong hari sa tagsa-tagsa nato kaginabuhi. Ang pangutana karon, ato ba siyang dawaton? Siya ba ang atong pahalikon niya sa atong tagsa-tagsa na kasing-kasing? Do we allow Jesus to be our one only King? Kung oo ang atong tubang, kung ano siyang dawaton, kung siya ang atong pahalikon, ng atong isangyaw na si Kristo mao'y ng atong hari. No? Atong isangyaw na siya lamang ang atong isimba o isunod. Siya ang amay nga magdumala sa atong kinabuhi. Ang iyang kabuton mao'y atong tumanon sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Ang iyang pamaagi mao'y dapat atong sundon sa tanang panahon, di ba? Pero mga igsoon, tanawa ang imong kaugalingon sa estado karon sa imong kaugalingon. Kini ba ang nahitabo karon sa imong kinabuhi? Si Kristo ba ang nagtumala sa tanang aspeto sa imong kinabuhi? Ang iyang pamaagi ba, ang iyang panihinan, mao'y imong gisunod? Like St. Paul, makaingon ba ta sa kaugalingon karon nga it is not only I, but Christ who lives in me. Makaingon ba ta karon sa kaugalingon nga si Kristo ginipuyo ka nato, naghari ka nato. Mga igsoon, di ka magatubag kung oo aning mga pangutanan ng
wala di ta nagtinuod sa atong pagka-Kristiyano. If Christ is not the one running our lives, then we are not genuine Christians. We are only faking. We are only playing around. Daghang na bunyagan sa Katoliko nga simbahan, kung tihak na kultaman, di na manginlabot kung sa'y kalibukan sa simbahan, di na makita sa simbahan, di na musimba. Ang ilang pagkabunyagan, utubra sa simbahan. Maminaw ta ni Kristo ini Domingo, unya gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, magkinabuhi ka mga way Ginoo, si Kristo mananalig. Kung iunanan ka, nagdula-dula ka sa atong pagka-Kristiyano, mga Igsoon. Mga Igsoon, kung siya ang tinuod ng hari, siya ang magmandod o magbuod sa tanan atong himuon. Apan mga Igsoon, daghan pa kanato nga dili pa si Kristo ang naghari karon. Kay gusto pa man na sila ang maghari-hari. Gusto nga sila maway kahuron. Gusto nga sila maway alagaran o servisyohan. Dahil mga politiko, pwera nagsawang mga buukan o maayong mga politiko, pero dahil upang yun, nga api kay sila na ipamulo, na sa gobyerno, di na magpunahuna sa kahintang sa mga tao. Pasanda na lang nila ang labi ng mga kabus, mga ubos sa katilipan, mong magpilong-pilong na lang at ikay nakadaon na. Pero panahon sa kumpanya, mahal na tumusaan sa mga tao. Di lang sa mga politiko, nasa ibang mga pari, mga Igsoon, nga abi kay sila kurang paroko, abi kay sila pari, sila po'y maghalik-halik sa simbahan. Gusto yun na mao'y sundon, magpanagod yun. Gusto na imukin ko ang mga parokiyano niya. Istrikto pa kayo sa Ginoo. Pati pamalaon sa simbahan. Stricto tayo. Kunyakin sa may mga luluoy, ang mga kamukyano tao. Muna na ibang mga sa ato ang Katoliko, mubali na lang uglan ng mga sekta. At kung na mo simba sa balsakin, stricto tes padre. Kung nagdita mag-blame sa nagkakaban, di ka ganahan sunod sa itong simbahan tungkol sa tinan sa mga pari. Naiwan sa dato, dili pa si Kristo ang ilang hari, kay dili pa man makapasaylo. Kaya naghari sa ilang mga kasing-kasing ang gagawin kung kakasuko o kagamot. Dili pa makapasaylo. Kaya rason, minundayon na, uy, na, dili ko Ginoo, magpasaylo na ito. Kung mahalipon nato ang galawo, kung makakot ang ini, mag-listen kita paubos sa kontrol kayo mo. Mag-listen kita pahaling sa Ginoo niya sa ating kasing-kasing. Usahay sa ang naghari sa itong kasing-kasing kining kasina. Masina ta o unsay na asawan. Gusto na to o unsay na nila. Nasa na to. Mga magbuhat na lang na binuang aron makuha na to ang usahay.
kalibutan ang mga lautang huna-huna o lautang timuhang kamaghali niya sa ating kasing-kasing. Kaya kini, mao'y magtungkol nato sa pagpakasala. Mao nga kung atong kilala si Kristo ay atong hari, itamaning kamot nga mahulma ang atong mga kasing-kasing aron kita maduol kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo, ang mensahe ng kalubuhan, magpayundong ka nato. If we acknowledge that Jesus is our King, we need to listen to His voice. If we acknowledge and profess that Jesus is the King of our lives, we need to testify the truth. Kung siya ang hari sa ating kinabuhi, kinahanglan ang inaw kita sa iyang timog. We need to obey Him. We need to submit ourselves to Him. We need to follow Him. There is no other King aside from Jesus. Mga my friends, listen to Jesus, not to your vices and addictions. Submit to Jesus, not to drugs, not to the desire of money. Obey Jesus. Ayaw iyong kaugalingon may tanawa. Iyong mga timuha ayaw tanawa. Follow the Lord, not the world. Bawa, serve Jesus alone. Submit to Him and listen to Him. Because His kingdom, because His kingship shall never be destroyed. Mga igsoon, meaning iyang kapisaan ng isang hari, hinaon na ato madala ang iyang paghari sa atong matag adlaw ng iyang buhi. Ilabi na ang gumba ng kaninaw ni Kristo. At ipapagkat ko sa uwan na si Kristo ang Lord ng buhay. Na pinaagi na nato ato silang madali balik sa simbahan. Na makita si Kristo niya sa atong tinabuhi pa. Na naghalig siya nato. Umunit kong hangin ka ng mga isoon. Today's celebration challenges us to give our hearts completely to Jesus Christ and invite Him to reign in our lives, in our families, businesses, and in the entire world. Nini ang pagsaulo means sulat niya sa pagkahari sa ating Kristo at ang pamalandungan kung naisakop ba gayon kita kanunay sa kinaharian sa Diyos. Ang ato bang mga timuha sa kinabuhi, mawapagbaton sa lahong, sa lupa, o ang magbaton sa kalimutan ng lahong ng mahali. Naningkapag ba kita sa pagpaliyag sa lugma, diya sa pag-alagad sa uwan, o basin kita, o basa o kita, ang gusto na nagalang Pinoon sa uwan. Nanagay ba kita na magkahilusa ang tanan, o kita ang kasyon, ngano adunay pagkabimulaan. Diining atong kasaluhan, atong pangayoon ang grasya, magdamanghali kayo ng Ginoo sa atong kalibutan, o ilag na niya sa atong kasatagsa na kasing-kasing. Viva Cristo Rey! Mula po kita nato sa Diyos na tumahan ang dilugdan sa kalibutang maayo. Uban ang mapagsanang kasing-kasing ang ampo kita. Ginoo, tumagari. Nga sa among pagtuo, tihaan ni Kristo, ang halay, isipon namang mas tingin ang nabutang sa ningharian sa Diyos, labaw kay sa mabutang, dili sa kalimutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Na sila nga anaa sa paganghanan,
may kabilingan ug sa wala ikataw nga mga kabataan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nasa kanunay, tinuhaon nato ang pagtukob sa gingharian sa Diyos, dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang sa Ginoo, ug siyang nalanantos, makasinati sa makaanit nga gugma sa Diyos. Mag-ampo kita sa nga imong kang isipon na takos o kapuslanan, alam ka naman, nga ang halambong imbiro kauni, mabayaw nato sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa nga ang tanan ng mga matuon nga mihalina, makaambit sa kinabuyong tunay dito sa langit. Mag-ampo kita sa Langit tumahan, sulod na kaming iyong pangalan na katalibong ikilingang mga balang, na ang hamong ibadan na tumalang pagtubo, ini ang ipangayo, ini ang